Si Flora ay dumating sa baryo isang hapon ng Hunyo, taong 1965. Nakabuhangin ang kanyang damit at puno ng pag-aalangan ang mata. Inabot siya ng alon ng init nang bumaba siya sa bangka at naglakad papunta sa maliit na daan na palibot ng palayan. Walang kuryente ang baryo. Kerosene lamp lang ang umiilaw tuwing gabi. Nahanap niya ang bahay ni Aling Fe sa dulo ng isang makipot na daan. Isang bahay na may malaki at mahabang silid at kusinang palihim na palaging maingay kapag hapon at tanghali. "Halika anak, magpahinga ka muna bago ka magsimulang magluto," sabi ni Aling Fe. "Salamat po, Aling Fe. Naiintindihan po ninyo. Kailangan ko magtrabaho agad. May 2 kapatid po ako nasa eskwela," sabi ni Flora. "Oo, noon pa ako nakakaalam ng hirap ng buhay. Dito ka na lang, hindi kami masalimuot. Madali lang ang ulam dito. Isda, kanin, gulay mula sa bukid," sabi naman ni Aling Fe. Mabilis na nakaayos si Flora sa kusina. Si Aling Fe ang may-ari ng bahay at nagmamay-ari din ng maliit na kantina kung saan madalas umuorder ang mga magsasaka sa umaga at hapon. Si Dondon, anak ni Aling Fe na nasa 20 taong gulang, tumutulong sa pagtabi ng mga paninda at paminsan-minsan ay pumapalit sa paghahatid ng tubig. Si Hazel naman ay kapatid ni Flora, maliit pa, 11 taong gulang, at ipinadala ni Flora sa baryo kasama ang isa pang kamag-anak upang doon muna makapag-aral habang nagtatrabaho si Flora. Si Tata Julian ay kilalang matanda sa baryo, hindi manggagamot lang kundi tagapangalaga ng mga kwento at mga lumang babala. Sa mga unang araw, inabutan si Flora ng tahimik na pagtanggap. May mga titig na labis ang tagala, may mga ngiting na papawi kapag may iba pang dumadating. Hindi niya ito inaalintana. Kailangan niyang magluto ng ulam araw-araw at maglaba ng damit. Nagigising siya bago sumikat ang araw para maghanda ng agahan para sa mga bagong gising na manggagawa at maghurno ng tinapay para sa ilang naglalakbay. Sa gabi kapag nagsasara na ang mga pinto, may kakaibang ritual sa baryo. "Bukas lagi ang bintana namin ng tatay ko noon pa, pero dito, maiiksi ang ilaw at sasarado agad ang pinto pag lumubog ang araw," sabi ni Dondon. "Bakit po ganon? Natatakot ba sila?" tanong ni Flora. "Hindi lang takot, may mga kwento, may mga nilalang na gumagala sa gabi." Una parang kwento lang iyon kay Flora, pero may maliliit na palatandaan. Sa mga puwang ng bintana, nakatatak ang asin at bawang, at sa mga pinto may mga bitak ng tawa na puno ng abo at kung ano-ano pa. May mga aso sa baryo na hindi umaalis sa bakuran kapag madilim na. May mga kalabaw na hindi kumakain ng gabi. Si Hazel, nangangalit sa gabi, umiiyak at nagigising sa gitna ng dilim na humahagulgol. "Ate Flora, may bumubulong sa ilalim ng kama ko kagabi." Ano raw ang sabi?" "Wala akong maintindihan, parang humihila sa unan ko," sagot ni Hazel sa kanyang ate Flora. Hindi nagtagal, may nangyari na hindi na maituturing na simpleng sabi-sabi. Nawalan ng kambing si Aling Basya, kapitbahay. Wala man lamang bakas ng sapak, wala ring dugo sa bakuran. Umaga nang mapansin na lamang na wala ang hayop. Nabakas ang takot sa mga mukha ng mga tao. "May sinusunod na palatandaan ang mga nilalang. Lumalabas sila kapag mahina ang buwan, kumakain ng laman ng hayop at kung minsan ng sanggol. Hindi sila hayop na basta masusupil, kundi nilalang na nagtatago sa anyo ng tao," wika naman ni Tata Julian. Lumipas ang mga araw at dumadami ang mga pagkawala.
Isang gabi, nakarinig si Flora sa kalagitnaan ng gabi. Parang may malakas na pagdila sa hangin. May mga iyak sa malayo at ang langit ay hindi gaanong maliwanag. May nagtatago rin na kakaiba. Isang gabi habang naghahanda ng hapunan, natuon ang tingin ni Flora sa pinto. Aling Fe, bakit po kailangan ng maraming asin sa pintuan? Para hindi makapasok ang mga kung anong nilalang. Nilalang po? Hindi ba sila tao? Minsan tao nga ang anyo nila sa araw. Pero sa gabi, nagbabago ang ilan. May kapangyarihan na hindi natin lubos na mapaliwanag. Sa kusina naman, may mga tahimik na pag-uusap ang mga matatanda. May mga pangalan na hindi binabanggit. May mga bahay na iniiwasan. Gaya ng baryo, sinisikap ang itago ang takot sa mga bagong dating. Isang gabi, hindi sinasadya, nakita ni Flora ang isang maliit na tindig ng tao na naglalakad palayo mula sa ilaw ng baryo. Tumayo siya sa gilid ng bintana at tumingin ng may pag-aalinlangan. Ang anyo ay baliktad, ang balikat ay tila mas mahaba, at ang paglakad ay parang may hangin sa pagitan ng mga paa. Hindi mukhang tao. Lumilipad ang nilalang nang hindi talaga lumilipad. Umaangat sa ibabaw ng palayan. May mabagal at malabong paggalaw. Parang balabal ng malambot na lupa ang kumikilos. Tatahol yan! May bagay na lumilipad o lumulutang doon. Huwag kang lalabas. Ilawan natin sila. Hawakan ang asin at ilagay sa bubong. Tinulungan ni Dondon si Flora na magkalap ng mga lampara at apoy. Ngunit hindi madaling harapin ang kung ano ang hindi nila nakikita ng maliwanag. May humahagulgul mula sa gilid ng gubat at umuungol na parang ang tinig ay nagmumula sa ilang tao na kinakain. Sa umaga, may bagong pagkawala. Isang sanggol ang hindi natagpuan. Ang mga magulang ay nag-usal ng dasala. Ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng luha. Bawat gabi, lumalala ang kanilang pangamba. May mga magsasaka na hindi na pumapasok sa bukid. At may mga babaeng hindi na nagpupunta ng ilog para maglaba o maghugas ng pinggan. Ang baryo ay huminto. Si Flora ay nagtataka at natatakot din. Alam niyang kailangan niyang kumita para sa mga kapatid, pero hindi niya alam kung papaano siya makakatulong sa gitna ng pag-aalburuto ng takot. Doon niya unang narinig ang pangalan ni Aling Mila, isang babae sa kabilang barangay na sinasabing lumalabas tuwing gabi. Ngunit kung sinong nagsasabi, iba-iba ang pangalan. Ang baryo ay puno ng palihim na pananalitang hinahawakan ng basura ng pangamba. May nakita akong tao na naglalakad. Parang kahina-hinala. Sabi ni Dondon. Sino po? Hindi ko sigurado pero kailanman hindi ako nakakita ng ganyang galaw sa tao eh. Humupa sandali ang takot nang magsagawa si Tata Julian ng maliit na ritual. Naglatag siya ng bungkus ng asin o tumpok ng asin sa gitna ng plaza. Nag-alay ng bawang at pinupok ang kahoy na kawayan na parang isang hudyat. Pinabulong niya ang mga lumang dasala at inutusan ang bawat pamilya na ilagay ang mga palatandaan sa ilalim ng bubong. Nag-ikot siya bahay-bahay at nag-iwan ng mga palaspas na palma na pinatuyo sa usok ng bawang. Hindi pwedeng mawalan tayo ng pag-asa. May paraan, basta't hindi tayo magpapalubog sa takot. Sabi ni Tata Julian. Ano ang gagawin natin kung dumating sila, Tata? Magbantay, mag-iilaw, at kung may magpakita ng kakaiba, hindi natin hahayaang makalapit sa tahanan ng tao. Ngunit isang gabi, nang may baguhang ilan na nag-iingat ng ilaw, may narinig si Flora na pag-iyak sa malayo na hindi madaling intindihin.
Nakausap niya pa si Hazel bago matulog. Ate, hindi na ako makatulog. May tunog sa labas na parang kumikiskis sa bubong. Huwag kang lalabas. Huwag mong buksan ang pinto kahit magtapat ang kapitbahay. Paglipas ng 1 linggo, may naglaho na 2 tao. Isang tita na nangingibang bahay na nagtatrabaho sa umaga at isang magsasaka. Nagkaroon ng lamat-lamat sa mga derso at may mga pangungusap na hindi mataranta. Sa isang tanghalian, napansin ni Flora na kakaiba ang itsura ni Aling Fe. May mga peklat sa liig niya na para bang may sinunog. May lihim na nagtatago sa likod ng kanyang ngiti. Aling Fe, bakit po parang napapaso ang liig po ninyo? Ay nako, bata, lumaki ako dito. May mga pasakit tayong dapat tiisin para ligtas ang iba. Hindi tumigil ang mga kaganapan. Isang gabi, may kumatok sa pinto ng bahay ni Aling Fe. May daladalang balita na saksi sa pag-aalburuto ng takot. Isang lalaki, may dugo sa damit, naglalaglag ang sapatos. May dumating na hindi maganda. Nakita niya ang nilalang malapit sa ilog. At dito natin sila haharangin? Hindi na ako papayag na mawala pa ang isa pa. Nagpasya ang baryo na magbantay ng sabay-sabay. Nag-ikot sa paligid ang mga lalaki at nagbukas ng mga ilaw. Sa bawat sulok, nagawa sa kawayan. Ilang gabi silang nagtagumpay ngunit isang gabi, nasira ang plano. Habang nagbabantay sa gilid ng palayan, nakita ni Flora ang isang hugis na naglalakad palapit sa kanilang lugar. Hindi ito tao, hindi rin hayop. May mahabang daliri at mukhang lumulutang ang paa kapag kumikilos. May sumiklab na sigaw mula sa may kanto at biglang nagsimulang magkalat ang mga tao. Isilid ninyo ang mga bata. Isara ang lahat ng bintana, sabi ni Aling Fe. Hawakan ninyo ang mga lampara. Huwag ninyo silang payagang lumapit, sabi naman ni Dondon. Nagkagulo. Tumalbog ang apoy sa ibabaw ng iniihaw at may nagpagulong-gulong at lumipad ng mga abo. May kumalat na pugon sa gilid ng daan. May isang nilalang na tumingin sa loob ng bahay ni Aling Fe at saka nawala na parang usok. Pero may kakaibang marka sa sahig. Tila may isang gasgas na hindi likas na kuko ng tao. Pagkatapos ng gulo, noong hating gabi, napansin ni Flora ang bakas ng paa sa latak na tumutungo sa ilog. Sinundan nila ito ng palihim. Naglaho ang bakas sa gilid ng punong saging at natagpuan nila ang isang piraso ng tela na may dugo. Lahat ay nanlaki ang mata. Nang gabing yun, nagtipon ang mga matatanda at binigkas ni Tata Julian ang lumang awit ng pag-iwas. Maganda kayo. Kung talagang may nilalang, huwag tayo magpapasakop. Hindi lahat ng tao rito ay mababait. Ang ilan ay napipilitan na maging nilalang para mabuhay. Anong ibig sabihin niyan, Tata? Meron ba talagang mga tao rito na hindi maganda ang ginagawa na parang demonyo? May mga pikon na nagtiwala sa makapangyarihan. May nag-alok ng laman para kapalit ng kaligtasan. Lumaki ang galit ni Flora nang marinig iyon. Nagalit siya dahil marami siyang nakitang luha at nagulat na pamilya. Hindi niya inaakala na sa kanyang pagdating mapupuno ng takot ang lugar na sinilangan niya ng pag-asa. Kailangan niyang kumilos pero papaano? Sa mga sumunod na araw, unti-unting napag-alaman nila ang ilang lihim. May ilang pamilya na madalas nawawalan ng laman ng kusina. Hindi dahil nagugutom lang, kundi dahil may nagiiwan ng kakaibang marka sa lambat ng kanilang inihaw. May panliligalig na hindi mapaliwanag. Samantala, may pagkakataon na naaabutan si Aling Fe sa labas ng kanyang bahay sa kalagitnaan ng gabi. Nagkumpul ang mga tao at tinanong, "Hindi ko sinasadya. Kailangan ko lang ng pampiga ng dugo.
para kumain ng isang miyembro ng pamilya. Anong ibig sabihin ninyo? Kayo ba ang nagbibigay? Tanong ni Dondon. Hindi lahat ng bagay ay mahalaga. May kapaguran din ang bawat tahanan, sabi ni Aling Fe. Hinulog ni Aling Fe ang isang lihim na parang bato. Ang kalungkutan ay sumabog sa lahat. Hindi nasagot ang tanong kung sino ang mga nilalang at sino ang tao lamang. May pagkakasalubong ng demonyo at kalupitan. Isang gabi, hindi sinasadya, nakita ni Flora ang anumang hindi niya inaasahan. May nagbukas ng pintuan ng lumang silid at may naglalakad na isang babae at may mantsa ng dugo sa kanyang leeg. Si Flora ay tumirik sa likod ng insina at hindi malaman kung anong dapat niyang gawin. Aling Fe, sino po siya? Lumapit ka, huwag kang matakot, sabi ni Aling Fe. Lumapit si Flora ngunit hindi makagalaw. Nang lumingon ang babae, nakita niya ang butas sa gilid ng bibig. Hindi sapat na ilarawan. Ang nilalang ay tumingin sa kanya ng malalim at may makapal na ingay na nagmumula sa lalamunan. Bakit ka natatakot, batang kusinera? Hindi mo pa rin ba alam ang tunay na presyo ng ligtas na gabi? Anong gusto niyo sa amin? Walang gusto. Kinakailangan lang bawat barangay mayroong paraan para manatili. Hindi alam ni Flora kung papaano siya dapat tumugon. Hindi siya magtatanggol laban sa ganitong nilalang. Ngunit may nagbukas ng ilaw sa gilid at may dumating si Tata Julian. Dalawa lang silang kalalakihan na may dalang itak at asina. Huwag mo kami galawin. May batas pa rin kahit mahiwaga ang gabi. Hindi mo kami haharangan, Tata. Napuno ng tensyon. Ang nilalang ay naglaho na parang usok. Lahat ay napabuntong hininga. Lumipas ang gabi nang may kaba at pag-asa na hindi maitaguyod. Lumipas ang mga araw at may mga bagong pangyayari. Dama ni Flora na may ilan sa baryo na nag-aalok ng sarili sa nilalang para sa ekonomiya. Nagbibigay ng laman, nagbibigay ng mga serbisyong lihim kapalit ng kaginhawaan sa araw. May mga usap-usapan tungkol sa kasunduan. May sinasabing kailangan ng dugo ng hayop sa gabi at may sinasabing kailangan ng iisang nilalang ng tao sa isang pagkakataon. Hindi malinaw kung anong eksaktong kinukuha ng nilalang, pero may bakas na ang panganib ay dumadaloy sa dugo mismo ng baryo. Isang gabi habang naglilinis si Flora sa kusina, dumating si Dondon na may dalang maliit na kahon. Ate Flora, may nakita akong lumang tala sa ilalim ng sako ng palayan. Ano yun? May lista ng mga pangalan. Ilang pangalan dito tumutugma sa mga nawawala. Dondon, hindi natin dapat gawing biro ito. Anong gagawin natin? Nagpasya silang hindi na lamang maghintay. Kumuha sila ng suporta mula sa ibang kabataan at nagplano ng isang lihim na pag-alam sa pinagmulan ng mga nilalang. Pinaghahandaan nila ang gabi. Asin, bawang, itak ang kanilang dala. Ipinilit din ni Flora na kumonsulta kay Tata Julian ng mas malalim. Kung tutuusin, may tanda sa mga bahay ng mga nag-aalok. Kung minsan may pula sa silong at kung minsan may mga sugat na napupunit. Hanapin ninyo ang marka sa ilalim ng pinto at sa mga unan. Gaano kalaki ang posibilidad na may mga tao sa baryo na nagsama-sama sa kanila? Mas malaki kaysa sa inaakala ninyo. Tanda ito ng gutom at ng takot. Doon nagsimula ang kanilang paghahanap. Nilibot nila ang mga bahay sa gabi. Naglista si Dondon, si Flora at ang ilang kabataan ng mga palatandaan. Sa kadiliman may nakita silang maliit na silid sa likod ng isang bahay na tampok sa talaan. Pumasok sila at nakita ang isang kubo na puno ng maliit na damit, kakaibang balabal at piraso ng buto. May isang sigaw at may dumating na isang babaeng kapitbahay
Nahawak ang sulo. "Wala kayong karapatang pumasok dito," sabi ng babaeng kapitbahay. "Kailangan malaman ng lahat kung ano ang nangyayari dito." "Ayaw ko ng gulo. Ayaw ko ng wala," sabi ng babae. Hindi nagtagal ay kumalat na ang amoy ng usok. May mga nilalang na tila mababaw ang lakad at nalilito. Biglang nagsindi ang sunog sa isang gulay at umalingasaw ang paligid. Nagkagulo ang lahat. Hindi nila inaasahan ang panginginig ng lupa ng kanilang komunidad. Sa gitna ng gulo may napansin si Flora, isang lumang larawan na nakaluhod sa isang altar. Nakalagay ang pangalan. May mga talaan ng mga taong tinulungan ng ibang grupo kapalit ng katahimikan. Nakita niya ang pangalan ng isang tao na kamakailan lamang nawala. Napuno siya ng puot at lungkot. "Dondon, bawat pangalan na yon, sino kayang tumatanggap ng alay?" Hindi ko alam, pero may bakas na nagmumungkahi na may kasuotan sa paligid ng nasabing bahay. Hindi nila natapos ang pag-iimbestiga nang dumating ang iba. Merong nagsumbong. Napilitan silang lumikas at iwan ang mga ebidensya. Dala nila ang isang sulat na tungkol sa isang lihim. Ang sulat ay palihim na nagpapatunay na may ilang pamilya sa baryo na pumapasok sa kasunduan sa loob ng maraming taon. Ngunit ang sulat ay hindi sapat. Kailangan nila ng konkretong paraan para wakasan ang kasunduan. Nagpakonsulta si Flora kay Tata Julian at nagtanong ng mas malalim na payo. Hindi madaling alisin ang kaugnayan na dati na may ritual na kailangan: pagputol ng ugnay, paghalik sa asin sa labi, at paglaglag ng apoy sa mga dating altar. Kung hindi maayos ang ritual, babalik lang sila. Kailangan din ng pagtitiis at minsan alay din. "Alay? Ano yun?" Alay na hindi natin gustong ibigay. Kung gusto mo, tutulungan kita, pero lagi mong tatandaan, hindi lahat ng lumalabas ay masama at hindi lahat nakangiti ay mabuti. Habang lumalala ang sitwasyon, napagpasya ni na Flora at Dondon na harapin ng isa sa mga pinaghihinalaang lider ng kasunduan. Ipinatawag nila ang isang pagtitipon sa liwasan ng baryo ng hating gabi at sinabihan nila ang mga tao na magdala ng panlabas na ilaw at mga kasangkapang panlaban. Sa gitna ng gabi nagsimula ang pagtatangka. Ang mga ilaw ay sumilip sa gilid ng bintana at may naglalakad sa labas na may mahahabang buhok at may mga mata na kumikislap. May isang puting damit ang napansin ni Flora na dati namang ginagamit ng babaeng pinaghihinalaan. Nang lumabas ang babae, sumigaw ang ilan. "Bakit ninyo ginagawa to?" sabi ni Flora. "Para may makain, para hindi na magutom." Hindi pwedeng kainin ng ilang tao ang buhay ng iba para mabuhay. Nagkagulo at tumulong si Tata Julian na pigilan ang pag-atake. Ngunit may nangyari na hindi nila inaasahan. May isang nilalang na kumawala mula sa gitna ng ilaw at humarap sa kanila ng buong tapang. Hindi nasusulat sa salita ang takot na lumalabas sa puso nila. Nagningas ang ilaw at ang nilalang ay napuno ng daloy ng hangin na parang naglalakad sa ibabaw ng tubig. Bigla itong umikot at tumalon sa ibabaw ng isang bahay. Nagkanya-kanyang takbo ang mga tao. Sa gitna ng kaguluhan, may napansin si Flora sa mukha ng babae na lider. May bahid ng luha. "Hindi ko ginusto. Napilitan lang ako. Hinirang kami ng panahon," sabi ng babae. "Sino ang humirang?" "Hindi namin alam. Basta dala na lang namin." Nilamon ng gabi ang kanilang mga salita. Nagkagulo ang baryo at ang pagod ay dumaloy. Hindi natapos ang gabi na iyon ang paglilinis. Ang mga tao ay nag-uwi ng mga sugatang damdamin at pagod na katawan. May iilan na nawala pa rin. Nagpasya si Flora na huwag magpabaya. Kailangan niyang protektahan si Hazel at ang isa pang kapatid na nasa eskwelahan. Kailangan niyang makahanap ng paraan upang wakasan ang ugnayan ng baryo sa mga nilalang na ito.
Ngunit alam niya rin na hindi basta-basta mawawala ang isang kasunduan na itinatag ng dekada. Sa mga sumunod na linggo, napansin ni Flora ang pagbabago sa sarili niya. Nagising siya na mas mabilis. Bumibilis ang tibok ng puso niya kapag naririnig siyang yabag sa labas. Naging sobra ang kanyang pag-iingat pero hindi siya tumigil. Nagluto siya ng pagkain para sa kanila araw-araw at sa gabi ay kasama siya sa mga pagbabantay. Isang gabi, habang nagbabantay sa ilog, napansin ni Flora na may isang tao na laging nanunungkulan sa gilid ng madilim na gubat. Isang matandang babae na dati nang hindi pinapansin. Lumapit siya ngunit tumalikod ang babae. "Huwag mo akong ikilatis," sabi ng matandang babae. "Bakit po kayo umiikot sa gabi? Ano ang ginagawa niyo?" "May sinusubok lang. May nakagawi ang lumapit. Kailangan kong alamin kung sino ang kasama," sabi ng babae. "Kailangan itigil niyo na ang pag-aatubili. Naiipit ang buhay ng mga bata rito." Hindi napigilan ni Flora ang kanyang galit. Naglakad siya patungo sa matandang babae at pinilit siyang magsalita ng malakas. "May mga taong hindi matitiyak. May nag-aalay sa gitna ng gabi para may katahimikan. Hindi mo na kailangang intindihin." Si Flora ay napaluha. Hindi niya inakala na ang mga taong pinagkakatiwalaan ay maaaring may hawak ng ganitong lihim. Ngunit ang buhay sa baryo ay nagpatuloy. May pagkain, may pag-ibig, may takot. Isang gabi, hindi inaasahan, nakarinig ng malaking sigaw mula sa tuktok ng bundok. May dumagsa na hiyaw at mga hawla ng pag-iyak. Namataan ng ilan na may liwanag sa itaas at may mga hugis na naglalakad pababa. Ang ilan sa mga hugis ay tila tao pa, ngunit ang iba ay may anyong hindi mapaliwanag. Lumipad sila pababa at naghanap ng laman. Nagkalat ang takot na parang polusyon. "Tata Julian, anong gagawin natin?" Kailangan natin ng lakas. Kailangan ng kaugnayan ng lahat ng tao sa baryo. Hindi natin pwedeng iwan ang suporta ng isa't isa. May mga tao na hindi makalakad ng maayos. May mga sugat sa leeg na hindi magamot. Hindi pa natatapos ang kwento. Patuloy ang pag-ikot ng takot sa baryo. Si Flora ay nananatiling kusinera, ngunit hindi na lamang ulam ang kanyang nilalagay sa ibabaw. Pati na rin ang mga alat na dapat gamitin para protektahan ang mga kapatid. Si Dondon ay mas naging magiting at mas naging tahimik. Si Hazel ay natutunan na huwag magising ng madaling araw. Si Tata Julian ay mas maraming dasal at ritual ang inihahanda. At si Aling Fe ay may sikreto pa rin nakaamba. Nang lumipas sa mga araw, lalong dumami ang mga bulong-bulong sa baryo. Halos gabi-gabi may mga kabataang nagkukwento ng mga nakikita nilang nilalang sa palayan at sa gilid ng gubat. Hindi na rin basta natutulog si Flora ng mahimbing. Madalas ay nagigising siya sa malakas na kaluskos sa may bubong o kaya ay sa tila pagkakaladkad ng paa sa lupa na hindi mawari kung tao o hayop. Isang gabi, nakaupo siya sa gilid ng kusina habang naglilinis ng kaldero. Narinig niya si Hazel na umiiyak sa gilid. "Hazel, bakit ka umiiyak?" "Ate, may nakadunaw sa bintana. Mata niya kulay pula tapos nakangiti siya." "Huwag ka matakot. Nandito ang ate. Dito ka muna sa tabi ko. Huwag kang babalik sa silid ngayong gabi." Mabilis na pumasok si Dondon, dala ang maliit na lampara. Narinig ko rin yun, Ate Flora. May humahaplos sa dingding kanina. Para bang pinipilit buksan ng pader. "Kailangan nating sabihin kay Tata Julian. Hindi na ito basta simpleng takot lang." Kinabukasan nagtungo sila kay Tata Julian. Ang matanda ay nakaupo sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Hawak ang kanyang itak at nagdarasal ng mahina. "Tata, gabi-gabi na po silang dumadalaw. Pati si Hazel nakikita na nila." Kapag nakita ng bata, ibig sabihin
Mas lumalapit na sila. Hindi lang sila basta nagpaparamdam, kundi naghahanap ng susunod na biktima. Ano po ang dapat natin gawin, Tata? Maganda ng isang bantay. Hindi pwedeng iisang bahay lang ang nagtatanggol. Kailangan magsama-sama ang lahat. Pinulong ni Tata Julian ang mga tao sa baryo, ngunit hindi lahat ay dumalo. May ilan na sadyang umiiwas at may mga mukha na hindi sumipot. Napansin ni Flora na kabilang sa mga hindi dumating ay ang isang pamilya sa dulo ng baryo na halos hindi nakikipag-usap kanino man. Hindi ko maintindihan kung bakit may mga taong hindi sumasama. Parang wala silang pakialam, sabi ni Aling Fe. Minsan, ang mga tahimik ang may tinatago. Pagbalik ni Flora sa bahay hating gabi na, habang nag-aayos ng higaan, muling narinig ang malakas na kaluskos sa bubong. Ngunit ngayon ay mas malinaw. Parang may mabigat na bagay na naglalakad doon. Hawak ni Dondon ang lampara at mabilis na lumabas. Ate Flora, may nakatapa sa bubong. Huwag kang lalapit. Baka kung ano yan. Umalingaw-ngaw ang nakakasindak na tunog ng pagaspas. Mula sa bubong, bumagsak sa bakuran ang isang nilalang. Ang katawan nito ay mahaba, payat at may mahahabang kuko. Ang mukha ay parang tao, ngunit ang dila ay sobrang haba at nakalawit hanggang dibdib. Mabilis itong gumapang papalayo, ngunit bago tuluyang mawala, tumingin ito kay Hazel na nakasilip sa pintuan. Ate, parang gusto niya ako, sabi ni Hazel. Mabilis na hinila ni Flora si Hazel at isinara ang pinto. Nanginginig silang lahat habang naririnig ang unti-unting paglaho ng yabag ng nilalang sa madilim na bukid. Kinabukasan nagpasya si Tata Julian na maglagay ng mga palatandaan sa bawat bahay. Nilagyan nila ng bawang ang mga pinto, asin ang mga bintana at mga palaspas sa may bubungan. Ngunit sinasabi niya rin na hindi sapat ang mga iyon kung may tao sa baryo na kusa namang nagbubukas ng pintuan para sa mga nilalang. May kasabot silang tao rito. Hindi sila basta nakakapasok kung walang nag-aanyaya. Hanapin niyo kung sino. Lalong nagduda si Flora sa pamilya sa dulo ng baryo na hindi dumalo sa pagpulong. Sa tulong ni Dondon, sinubukan nilang magmasid isang gabi. Sa dilim ng palayan, nakita nila ang isang lalaki mula sa pamilyang iyon na lumabas. May dalang isang pilao na may lamang manok at dugo. Inilapag niya iyon sa ilalim ng punong saging. At ilang saglit lang, may dumating na nilalang at agad na kinain ang laman. Dondon, sila ang nagbibigay ng alay. Kaya pala hindi sila takot, may kasunduan sila. Nagtago sila sa likod ng mga damo at hinintay ang sumunod na mangyayari. Mula sa dilim, lumitaw ang isa pang nilalang. Mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa nauna. Ang balat nito ay parang pinagdikit-dikit na balat ng kalabaw at ang mga mata ay naglalagablab na pula. Lumapit ito sa lalaki at kinausap ng hindi malinaw na wika. Pagkatapos naglakad ang lalaki pabalik sa kanyang bahay na parang walang nangyari. Tata Julian, kailangan malaman ito. Hindi na natin pwedeng itago. Oo, pero mag-iingat tayo. Kapag nalaman nilang pinagmamasdan natin sila, tayo ang isusunod. Kinabukasan agad nilang ipinagtapat kay Tatay Julian ang nakita. Matagal ko nang pinaghihinalaan ng pamilyang iyon. Ang kasunduan nila sa mga nilalang ang dahilan kung bakit patuloy na nagugutom ang ibang pamilya. Kapag may alis sila, hindi sila ginagalaw. Pero tayo ang nagdurusa. Gabi na nang muling nagtipon sina Flora, Dondon at Tata Julian. Nagdala sila ng asina, bawang at apoy. Dahan-dahan silang naglakad patungo sa punong saging kung saan iniiwan ang mga alay. Pagdating nila doon, naamoy nila agad ang tuyong nabubulok na dugo. Tata, narito ba ang mga bakas ng nilalang? Kailangan na nating sirahan ito ngayon. Mabilis nilang sinindihan ang mga tuyong dahon at ibinuhos ang asin sa paligid. Ngunit bago pa man sila makalayo, may lumitaw mula sa dilim, 3 nilalang. Ate, umalis kayo dyan! Sigaw ni Hazel. Napahigpit ng hawak si Flora.
sa kamay ng kanyang kapatid. Nanginginig man sa takot, ramdam niyang hindi na siya pwedeng umatras. Nagkatitigan sina Flora, Dondon at Tata Julian sa gitna ng dilim. Ang tatlong nilalang ay dahan-dahang lumapit. Ang mga matay naglalagablaba at ang kanilang anyoy salit-salit na nagbabago. Minsan tao, minsan halimaw. Umalingaw-ngaw ang kanilang mga ungol na tila galing sa ilalim ng lupa. Huwag kayong bibitiw. Itaas ninyo ang asin at apoy. Sabay-sabay nilang itinaas ang mga lampara at ibinuga ang apoy sa paligid. Nagkalat si Flora ng asin sa lupa, habang si Dondon ay pumalo ng kawayan na parang kampana. Ang mga nilalang ay napaatras saglit, ngunit agad ding sumugod muli. Isa sa mga nilalang ang lumilipad pababa at sumugod kay Flora. Mabilis niyang itinapo ng asin diretso sa mukha nito. Napapasigaw ito ng nakabibinging hiyaw at parang nalusaw ang balat. Ang isa pang nilalang ay tinangkang kunin si Dondon, ngunit nasalag ni Tata Julian gamit ang itak at tinaga ito sa dibdib. Bumuga ng itim na usok ang nilalang bago tumakas, pumunta sa kagubatan. Ang ikatlong nilalang na pinakamalaki ay humarap kay Flora. Ang kanyang dilay mahaba, ang kuko'y matutulis. Tumikhim ito ng salita. Hindi ninyo kami matatalo. Hanggat may nag-aalay, kami babalik. Ngunit bago pa ito makalapit, sumigaw si Hazel mula sa malayo, hawak ang sulo. Ate, sunugin mo ang ugat ng puno. Naalala agad ni Flora ang sinabi ni Tata Julian tungkol sa pagsira ng lugar ng alay. Mabilis nilang binuhusan ng apoy at asin ang mismong ugat ng punong saging. Umalingasaw ang usok, nagliyab ang apoy at unti-unting nasunog ang altar ng dugo. Ang malakas na hiyaw ng mga nilalang ay naglaho sa hangin. Nagpupumiglas silang tatlo, ngunit habang nagliliyab ang ugat, isa-isa silang nanghina hanggang sa naglaho na parang usok na tinangay ng hangin. Pagkatapos ng ilang saglit, katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang mga aso sa baryo ay muling tumahol, ngunit wala nang kakaibang ingay sa dilim. Hindi sila tuluyang nawala, pero naputol na natin ang kasunduan. Hindi na sila makakabalik dito ng ganoon kadali. Umuwi silang pagod at sugatan, ngunit ligtas kinabukasan. Buong baryo ay nagtipon. Sinalaysay ni Tata Julian ang nangyari at ibinunyag ang katotohanan. Ang pamilyang nakipagkasundo sa mga nilalang, nabunyag ang kanilang kasalanan, at sa hiya ay tuluyan silang lumisan sa baryo. Simula noon, unti-unting bumalik ang katahimikan. Hindi nawala ang takot sa gabi, ngunit natuto ang mga tao na nagbabantay at magkaisa. Si Flora ay nananatiling kusinera, patuloy na nagluluto para sa lahat, ngunit ngayon mas matapang na at may hawak na apoy at asin palagi sa kanyang kusina. Si Hazel ay lumaki na may alaala ng mga mata sa bintana, ngunit iyon din ang nagturo sa kanya ng kahalagahan ng pamilya at pagkakaisa. Si Dondon ay nananatiling tagapagtanggol ng baryo, at si Tata Julian ay naging higit na iginagalang bilang tagapag-ingat ng mga lumang kaalaman. At ang baryo, bagamat minsay naging pugad ng takot, ay natutong lumaban at hindi na kailanman pumayag na ang gabi ang magdikta ng kanilang buhay. Ang kasamaan ay nagiging malakas kapag pinapabayaang mamayani ang takot at kasakiman. Ngunit kapag ang mga tao ay nagkaisa, nagtiwala at nagtulungan, kahit ang pinakamalupit na nilalang ay mapapalayas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits tayo sa susunod na kwento.